Ang kaso ng pagkamatay ni Wayan Mirna Salihin ang isa sa pinaka-controversial at high-profile case sa Indonesia taong 2016, kung saan malawakang sinakop ng Indonesian media ang kaso. Ang paglilitis ng kaso ay ipinalabas din ng live sa national TV at pinanood ng milyon-milyong Indonesian. Noong January 6, 2016, ay isinukod sa Abdi Waluyo Hospital si Wayan Mirna Salihin. Dahil bigla na lang itong nanginig at bumagsak matapos uminom ng Vietnamese iced coffee sa Oliver Cafe sa Grand Indonesia, Jakarta. Kasama ang asawa, kaibigang si Jessica Wong Su at isa pang kaibigan. Pero matapos lang ang ilang oras ay tuluyan na itong binawian ng buhay at hindi na umabot pa sa ospital. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na cyanide poisoning ang posibleng dahilan ng pagkamatay nito. Siya ay 28 years old lang. Pero sino ang naglason sa kanya? At ano ang motibo ng salarin? Si Wayan Mirna Salihin ay pinanganak noong 1988 sa mag-asawang sina Eddie Dermawan, isang negosyante, at Nikita Shante. Masayahin at mabait na anak kung ilarawan ito ng kanyang mga magulang. Lumaki man na masagana, ay nanatili pa rin itong simple at palakaibigan. Madali lang daw itong makagaanan ng loob sa mga taong nakikilala niya at wala daw itong kaaway. Kaya naman gano'n na lang ang kanilang pagkagimbal nang malaman ang nangyari kay Mirna. Labis-labis din ang pagdadalamhati ng asawa ni Mirna na si Ariel Suemarco sa biglaang pagkawala ng asawa. Lalo na't halos ilang linggo pa lang silang kasal. Magsisimula pa lang sana sila sa kanilang buhay mag-asawa. Pero sa isang iglap ay tila naglaho lahat. Sino ang mag-aakalang sa isang simpleng coffee date nila kasama ang ilang kaibigan ang magiging mitsa pala ng buhay ni Mirna? Noong 2016, buwan ng Enero, ay dapat isang masayang araw para kay Mirna. Dahil sa excited na itong makita ang kanyang kaibigan na si Jessica Wong Su. 7 taon na silang magkaibigan. Ngunit bihira na lang silang magkita simula nang bumalik si Mirna sa Indonesia. At sa Australia naman naninirahan si Jessica. Napagkasunduan nilang magkita 5:00 ng hapon sa araw na yon. Si Jessica mismo ang nag-asikaso ng reservation sa Oliver Cafe sa Grand Indonesia, Central Jakarta. Nauna itong dumating doon at matapos gumawa ng reservation ay umalis din para mag-shopping. Bumalik siya bandang 4:15 sa cafe para doon hintayin si Mirna. At nag-order muna ito ng Vietnamese iced coffee at 2 pang mga inumin. Bandang 5:16, dumating si Mirna at doon na sila nagkwentuhan. Habang paunti-unti na ring iniinom ni Mirna ang kape na binili ni Jessica. Sa una ay nagreklamo pa daw si Mirna na tila kakaiba ang lasa ng kape at hindi ito masarap. Pero hindi nagtagal, nagsimula na itong manginig na tila nag-seizure at nawala ng malay. Sinubukan pang tulungan ng staff ng restaurant si Mirna dahil akala nila nawalan lang ito ng malay kaya bumagsak. Pero agad naman silang nakatawag ng ambulansya para maisugod si Mirna sa ospital. Ganun pa man, sa kabila ng pagsisikap nila para maisalba si Mirna, ay namatay ito bandang 6:00 at hindi na nakaabot pa sa ospital. Bagamat may ilang bawal na kalakip sa proseso ng autopsy sa Indonesia, hinimok ng pulisya ang pamilya ni Mirna na ipa-autopsy si Mirna dahil hinala nila na siya ay nalason. Pumayag naman ang ama ni Mirna na noon ay hindi pa rin makapaniwala sa biglaang pagkamatay ng anak at isinagawa ang autopsy noong January 10, 2016. Ayon sa autopsy na isinagawa sa Kramat Jati Police Hospital noong January 10,
Nakita ang ebidensya sa pagdurugo sa tiyan ni Myrna. At sinabi ng pulisya na may bakas sa cyanide na natagpuan sa kape na ininom ni Myrna bago ito mawala ng buhay. Ang cyanide ay isang mabilis na nakakamatay na lason dahil sa naaapektuhan nito ang kakayahan ng katawan na gumamit ng oxygen. Dahil dito ay napunta ang atensyon ng pulisya sa kaibigan ni Myrna na si Jessica. Matatandaang si Jessica ang nag-order ng mga inumin. Dahilan kaya siya ang pinaniniwalaang suspect. Ayon pa sa ama ni Myrna, ay matalik daw ng magkaibigan si Jessica at anak nito. Naging magkalapit ang dalawa nang nagkasama sila ng ilang taon sa Australia nung nag-aaral pa sila sa kolehiyo sa Billy Blue, Sydney's Design College. Dahil parehong mula sa Indonesia, ay mabilis na nagkasundo at naging inseparable pa nga daw ang dalawa. Pero nang matapos ang kanilang pag-aaral, ay umuwi si Myrna sa Indonesia. Samantalang si Jessica ay nanatili sa Australia ng 7 taon at nagtrabaho bilang isang graphic designer sa Ambulance and ACW. Noong January 30, 2016, ay tuluyan ng kinasuhan si Jessica Wong sa paglaso nito kay Wayan Myrna sa lihim at dinala sa kustudiya ng pulisya habang nakabinbin ang paglilitis. Sa unang araw pa lang ng paglilitis, lumabas na galit at selos ang maaring motibo ni Jessica para patayin ang kaibigan. Giit pa ng prosekusyon ay matagal na raw na may galit si Jessica kay Myrna dahil sa mga masasakit daw na sinasabi nito laban sa kanyang ex-boyfriend. Tutol daw si Myrna dito dahil sa gumagamit daw ito ng droga. Kaya lagi nitong pinapayuhan si Jessica na hiwalayan na ito. Nagsiselos din daw si Jessica sa masayang pagsasama ni Myrna at ng kanyang asawa. At sumama din daw ang loob ni Jessica na hindi daw siya naimbitahan sa kasal ni Myrna taong 2015. Ayon pa sa nakakilala kay Jessica, tila may iba daw itong personalidad dahil sa biglang nag-iiba ang ugali nito at nagiging bayolente. Kaya hindi malayong magawa niya ito sa kaibigan. Dahil sa Australian resident si Jessica, ay nakipagtulungan naman ang Australian Federal Police sa Indonesian Police para sa ikakalutas ng kaso. Ibinigay nila ang confidential files na naglalaman ng mga detalye ng pag-uugali ni Jessica 1 taon bago nangyari ang paglason kay Myrna. Ang file ay naglalaman ng mga confidential na ulat ng intelligence ng pulisya na nagdidetalye ng 4 na pagtatangkang pagpapakamatay ni Jessica, pagiging bayolente sa mga kasamahan, at kinasangkutang road rage dahil sa pagkalango nito sa alak. May iba pang kaso ang lumutang na may kinalaman sa behavior problem ni Jessica na mas lalong nagpatibay sa paniniwalang sinadya at pinlano niyang patayin ang kaibigan. Itinanggi naman ng abogado ni Jessica na si UD Wibowo ang pagkakasangkot ng kanyang kliyente sa pagkamatay ni Myrna at sinabing gusto lang ng prosekusyon na madiin at mapatawan ng parusang kamatayan si Jessica, kahit pa sa kawalan ng matibay na ebidensya. Nagsimula ang paglilitis noong June 15, 2016. Humigit kumulang 1 buwan pagkatapos matukoy na suspect si Jessica Kumala Wongsu. Ang halos 5 buwan na paglilitis ay na-broadcast ng live sa national TV. Sa korte ay nagbigay din ng pahayag ang dating kasamahan ni Jessica na si Christy Louise Charter. Pagbubunyag pa nito ay may 2 personalidad na magkasalungat sa isa't isa si Jessica. At idinagdag na siya ay sanay na manipulahin ang mga tao upang makakuha ng simpatsya at nagagalit daw ito kung hindi nakukuha ang atensyon. Noong October 27, 2016 ay ibinaba na ng korte ang kanilang hatol. Napatunayang guilty si Jessica
sa pagpatay kay Wayan Mirna Salihin sa pamamagitan ng paglalagay ng cyanide poison sa kanyang kape noong January 6 sa Oliver sa Grand Indonesia, Central Jakarta. At nasentensyahan ito ng 20 taon na pagkakakulong. Ang pagdinig sa korte ay pinangunahan ni Judge Kisworo. Alinsunod sa akusasyon, napagpasyahan ng mga hukom na pinatay ni Jessica si Mirna bilang paghihiganti sa paulit-ulit na pagsasabi kay Jessica na makipaghiwalay kay Patrick O'Connor, ang kanyang dating nobyo sa Australia. Ayon pa sa sakdal, pinagyuhan ni Mirna sa Jessica na makipaghiwalay kay Patrick dahil isa itong violent drug user at hindi daw ito financially stable. Tinanggap nila ang claim ng prosecution kung ano talaga ang nangyari nung araw na yon. Dahil matapos daw makipag-usap kay Mirna at sa isang kaibigan na makikita sila sa isang cafe, ay maaga itong dumating. Umorder siya ng mga inumin at bago pa dumating ang kanyang mga kaibigan, naglagay na siya ng dosage ng cyanide sa Vietnamese iced coffee ni Mirna. Sinabi ng prosecution na naglagay siya ng 3 paper shopping bags sa mesang kinauupuan niya upang itago ang kanyang ginagawa sa mga CCTV camera. Uminom si Mirna ng kape at pagkatapos ay bumagsak. Namatay siya bago pa man nakarating sa ospital. Para sa mga hukom, ang mga motibo ni Jessica ay selos at paghihiganti. Si Jessica ay nagsiselos sa masayang pagsasama ni Mirna sa asawa nito at gustong maghiganti matapos sabihin sa kanya ni Mirna na makipaghiwalay sa kanyang Australian boyfriend. At dahil hindi din siya imbitado sa kasal ni Mirna. Sa korte at media ipinakita sa Jessica na parang baliw. May mga panahon na sobrang emotional ito at humihikbi. Merong parang wala itong emosyon at merong ding nakasmile ito na tila ini-enjoy ang atensyon. Gayunpaman ang ebidensya laban sa kanya ay palaging circumstantial. Maging ang mga taga-usig ay tila nag-aatubili na magpatuloy sa paglilitis sa kanyang kaso. Humihingi sa pulisya ng karagdagang ebidensya sa 4 na pagkakataon. Dahil walang direktang ebidensya laban kay Jessica, ang paglilitis ay higit sa lahat binubuo ng mga ekspertong saksi para sa parehong pag-uusig at depensa. Opinyon tungkol sa kalagayan na pag-iisip nito at mga pagsusuri sa post-mortem sa katawan ni Mirna. At maging ang CCTV footage na magagamit ay limitado lamang. Tumawag ang prosekusyon ng ilang psychologist bilang mga ekspertong saksi upang tumistigo tungkol sa estado ng pag-iisip ni Jessica batay sa mga nakikita nila sa CCTV footage. Ang isa pa ay nagpatotoo na hindi karaniwan para sa isang tao na ilagay ang kanilang mga bag sa isang mesa kapag ang upuan sa tabi nila ay bakante. Nilabas din sa publiko ang kopya ng CCTV footages ng araw na malason si Mirna. Maraming netizens ang nagsabing tila kakaiba daw ang kinikilos sa Jessica batay sa nakita nila sa CCTV. Batay naman sa isang pahayag ng pulisya na narinig daw ng dating amo ni Jessica sa Australia ang sinabi nito, and I quote, "Kung gusto kong pumatay ng sino man, alam ko kung paano ito gagawin. Mari akong gumamit ng baril at alam ko ang tamang dosage." Ganon pa man, ang dating amo ni Jessica ay hindi humarap sa paglilitis upang kumpirmahin ang pahayag na ito. Inakusahan ng mga taga-usig na alam ni Jessica na ang lugar ay may CCTV camera at kung saan sila matatagpuan. Kaya tulad din na nabanggit, gumamit siya ng mga shopping bag upang harangan ang view ng CCTV sa kanyang paglagay ng cyanide sa kape ni Mirna. Isang eksperto ang nagpatotoo na ang CCTV footage ay nagpakita na si Jessica ay gumagawa ng kahina-hinalang mga paggalaw. Nang buksan niya ang kanyang handbag, marahil ay may inilagay siya sa mesa.
Kaagad pagkatapos basahin ng mga hukom ang kanilang desisyon, ang abogado ni Jessica na si Otto Hasibuan ay nagpahayag na siya ay mag-apela, na tinawag ang desisyon na isang death knell para sa hustisya. Ang mga hukom, iminungkahi niya, ay muling pinagsama-sama ang depensa na kumikilos na parang ito ang prosekusyon at pinabaliwala ang ebidensya ng depensa. Himutok pa nito, nilason man ni Jessica ang kanyang kaibigan ay may karapatan ito sa isang patas na paglilitis sa ilalim ng batas ng Indonesia. Sa ngayon ay nasa kulungan pa rin si Jessica Wongsu at 8 taon nang pinagdudusahan ang ginawa nitong paglason sa kanyang kaibigan na si Wayan Mirna Salihin.